Nawa, kayo po ang patuloy na magbigay ng salita, Panginoon Diyos, sa munti kong naalaman, munti kong natutunan na maibabahagi, Panginoon Diyos, sa tulong at gabay ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Kayo po ang magpalago nito sa puso at isipan ng bawat isa, na nawa ang bawat makakarinig, Panginoon Diyos, na mga salita mo na lumalabas sa pulping ito, Lord God, ay patuloy na magyabong sa puso at isipan at maipamuhay namin ng sakdal hanggang sa dumating ang pag-agaw, Lord God. Muli, O Ama, kayo pong patuloy na magbukas ng puso ng bawat isa. Ihanda niyo po ang bawat isa, maging ang aking puso at isipan, Lord God. Linisin niyo po ako. Kung ako man po ay may mga kaisipan, Panginoon, na pansarili, Lord God, tanggalin niyo po, Panginoon Diyos, at kayo po ang patuloy na magbigay ng salita na nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon Diyos. Patuloy po kong humingi ng paggabay, Panginoon Diyos, at sa mga makakarinig, Panginoon Diyos, kung meron man mga salita na hindi makakaayon, Panginoon Diyos, sa inyong mga banal na salita, tanggalin po sa kanilang kaisipan, Panginoon Diyos. Patuloy po kami humingi ng paggabay. Sa pagkakataong ito, Lord God, kayo po ang mangusap, kayo po ang magturo sa bawat isa, Panginoon Diyos. Muli, kayo po ang patuloy nawa na madakila, mapuri, at patuloy naming mapasalamatan, Lord God, sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong sa Kristo. Amen. Bukasan natin, mga kapatid, ang ating banal na kasulatan sa Aklat ni Jude. Jude 1:5. Ang sabi sa Jude 1:5, at isusunod natin ang 2 Peter 2:4 hanggang 5 at 1 Peter 3:18 hanggang 22. Sa Jude 1:5, I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believe not. At sa 2 Peter 2:4. Hanggang 5. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the word of the ungodly. At sa 1 Peter 3:18, hanggang 22. Sabi niya, for Christ hath also once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Like the figure whereunto even baptism, that also now save us, not by putting away of the filth of the flesh, but the answer of the good conscience toward God, by the resurrection of Jesus Christ, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities are powers being made subject unto Him. So, purihin ng Diyos, siya ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo pumupo, mga kapatid. So, kung papasin natin, mga kapatid, sa binasa natin, pag may sinabi itong, they believe not. So, ano ang nangyari nung they believe not? They was destroyed. Not keep in their state. Saan sila napunta? Sa chain. At sila ay naghihintay ng judgment that is reserved in everlasting chain. So, kung sila ay nagkasala, doon din ang patungo nila. But the righteousness, yun ang magdadala sa pagkaligtas, quickened by the Spirit. Kasi ang long suffering ng Diyos, talagang napakabiyaya ng Diyos, mga kapatid. Dahil
Masyado siyang mapagpasensya, masyado siyang mapagbigay, subalit ito ay may hangganan. So, sa lahat ng pagsalangsang natin sa salita ng Diyos, there is always spirit behind. Alam natin kung sino ang espiritong ito. Iisa lamang ang kalaban ng Diyos. When God created the heaven and the earth, there is only one leading spirit. There's eternal peace, there is eternal harmony, mga kapatid. But when God found iniquity in this anointed cherub, dito na nagkaroon ng isang espiritu na gustong higitan ang Diyos. At dito nagumpisa ang talagang napakalaking kaguluhan dito sa mundo. Sabi nga sa Ezekiel 28:14 hanggang 15, Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee. So ang Diyos ang nagtalaga. Thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created. So perfect siya. Till iniquity was found in thee. So nagkaroon ng iniquity. So hindi dinesign ng Diyos yung cherub na ito na gumawa siya ng iniquity. It is His free will. Sarili niyang kagustuhan yung magkaroon siya ng iniquity. At alam natin kung sino ang anointed cherub na ito. This is Lucifer. Dati siya ang bearer ng light of God. Siya yung, kumbaga, second in command. Siya yung napakagandang angel sa lahat ng mga angel na nilikha ng Diyos. But when iniquity found in him, at ito ay free will niya, that anointed cherub began to act as an enemy of God. Siya yung naging kalaban ng Diyos at kaya tinawag siyang Satanas, the adversary of God. Kaya nagkaroon ng pagbabakas sa heaven. Sabi nga sa Revelation 12:7, And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angel, and prevailed not, neither was their flesh found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. So, itinapon dito sa lupa. At ito na yung start ng battle. The battle between the good and the evil, the battle between God and Satan, at nangyari ito'y lahat sa kalangitan at ibinagsak ang natalong mga angel dito sa lupa. At dahil sa kalikasan, the nature of this spirit, 1/3 of his angel ng Diyos, nahatak niya, mga kapatid. So, ganito ka-powerful ang kalikasan ng espiritu ito, ng angel na ito, ng Lucifer na ito, ng Satanas na ito. So ngayon, may dalawang espiritu na gumagalaw sa mundong ito, na nag-uudyok sa atin kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos na maririnig natin, mga kapatid. Sa paraan ba ng tao o sa paraan ba ng Diyos? Sa paraan ba ni Satanas o sa paraan ng Diyos? Sa paraan ba ng sanlibutan ito o sa paraan ng Diyos? Sa sakdal na kalooban ng Diyos. At alam natin kung sino ang Diyos ng sanlibutan ito, mga kapatid. At hanggang nandito, ang kasalanan, hindi magkakaroon ng katahimikan dito sa mundo. Hanggang nakakagalaw si Satanas, hindi magiging mabuti ang mundong ito. Kaya yung sinasabi nilang yung third coming doctrine, hindi pa ito posible, mga kapatid, dahil nandito pa si Satanas gumagalaw pa sa mundong ito. Every minute, every second to deceive the very elect, if it is possible. Dahil malapit na ang kanyang oras, mga kapatid, na matapos ang oras niya sa mundong ito. Kaya humahanap na siya ng damay niya.
Dahil lake of fire ang pupuntahan niya, mga kapatid. That deceiving spirit will act in every way, every manner, in any time upang makapangdaya at pakahatak para makasama niya sa hatol na ito. At sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, kung tayo man ay may pagsunod sa salita ng Diyos, kung tayo man ay may pagsalangsang sa salita ng Diyos, mayroong pananagutan tayo sa Diyos na lumikha sa atin. At ang mananagot dito ay hindi itong laman natin. Dahil pag namatay tayo, ito mabubulok to. So, alam natin, ang tao ay magkocompose ng 3 bahagi. Tayo ay a triune being, body, soul, and spirit. At alam natin, ang body, ito yung niliteral na body natin, na ito yung ating contact sa mundong ito. Ang sabi nga, ito may 5 senses, ang hearing, smell, taste, feeling, and seeing. Now, ang spirit, ito yung contact natin sa beyond our earthly realm o sa ating physical realm. Kaya ito ay mayroon tayong memory, mayroon tayong affection, mayroon tayong reasoning, imagination, and conscience. So ito hindi ito mararamdaman ng physical na body natin, kundi doon sa spiritual na katatayuan natin. At ang pangatlo ay ang soul, which is our true self. Ito yung totoong tayo. Na pag tayo namatay dito, ang soul na ito yung mananagot sa Diyos. So ito yung may pananagutan sa Diyos, mga kapatid. At ang soul natin ito ay may free will. Ito, sabi nga, dalawa ang gagawin lang ng soul na ito. May dalawa siyang gagawin. May 2 avenue. Kung ito ay babahagihan, ang bawat isa sa atin ay babahagihan ng salita ng Diyos, dalawa lang ang gagawin ng soul natin. It's either to accept the Word of God or reject the Word of God. Kaya nga, makikita natin ano ang pagkakaiba ng soul, ng spirit, at ng body. Sabi nga ng ating propeta, the soul is not the body of man. The soul is the nature of the spirit. Now, the soul of a man is not a body of man. It is the soul. And the soul is something that the nature of the spirit. Then when the nature of a man, when he said we are dead, the scripture plainly tells us that we are dead and our lives are hid in God through Christ, sealed there by the Holy Ghost. So, kung tayo ay makarinig ng salita ng Diyos at tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo at magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, we goes with Him in His death, burial, and resurrection. So, hindi yung talagang literal na namatay tayo nang tumanggap tayo sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga sa Ephesians 2:5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ, by grace we are saved, and had raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So this is spiritually positioning. Hindi ito yung literal na tayo nandun na sa heaven. So it was not our body died, it was not our spirit died, it was the nature of our spirit died. At kung anong espiritu ang tatanggapin natin, yun ang magiging kaluluwa natin, mga kapatid. Ito yung mananagot sa Diyos sa lahat ng ginawa natin dito sa mundong ito. And if we are true born-again Christian, the nature of our spirit is of God. And if not, the nature of our soul, the nature of our spirit is of this world. Kaya lahat ng nagagawa natin ay ayon sa gusto natin. Dahil yung nature ng spirit natin na inadapt ng soul natin, this is of this world. Dahil ipinanganak tayo dito sa mundo na nasa bagsak na kalagayan. And the nature of our spirit is in fallen nature at malakas ang hatak ng laman. Sabi nga, fallen nature plus flesh. Kaya madali tayong magkasala sa Diyos.
madali tayong umaayon sa tawag ng laman dahil yung nature na nasa atin before, it is fallen. Ang bagsak na kalagayang ito ang malaking dahilan upang tayo ay madaling madaya ni Satanas, mga kapatid. Because the nature of our spirit is of this world, and by nature we are of this world, alienated. Hiwalay tayo talaga sa Diyos nung tayo ipinanak dito. At maging sa science, mga kapatid, alam natin, we are animal by our earthly creature. God created all kinds of animals from the lowest to the highest form. And the highest form is man. That is, the highest form of animal is a man. And actually, nasa class tayo ng mamalya. The warm-blooded vertebrate animals at yung mga babaeng mammals, they have a mammary glands na magpuproduce ng milk to nourish the young baby. So, we are the highest form of animals, mammals, pero kung tayo ay nasa klase ng mammals, ano ang pagkakaiba natin doon sa ibang hayop na ito? Ano yung pagkakaiba natin? Ang kaibahan natin, mga kapatid, ang Diyos ay naglagay sa atin ng kaluluwa. Yun ang pagkakaiba natin. Kaya makikita mo, may wisyo tayo. Meron tayong aware tayo sa paligid natin, hindi katulad ng mga hayop na okay lang. Basta kumain sila, matulog, okay. Pero sa atin, we know the right and the wrong. Dahil meron tayong kaluluwa. And before the fall, Adam and Eve, they live in a very innocent way, mga kapatid. But right after the fall, they have to wear the covering. They have to put the clothes to hide their shame. Unlike the other animals na makita mo ba, pero ngayon, yung ibang mga aso, dinadamitan na nila. So, makikita mo yung perversion ng natural creation ng Diyos. Noong magkasala si Eva, nakainin ang prutas ng punong kahoy ng mabuti ang masama. At sinamahan siya ni Adan sa pagkain dito, ng bungang ito, dito na nagkaroon ng kamatayan ang tao at nahiwalay sa Diyos. At alam natin kung ano yung kinain ni Eva. Lahat ng ipinanak ng tao sa bagsak na paraan through sexual birth, not through spiritual birth. Since then, after this fall, we are born in a permissive will of God, not in a perfect will of God. It is in a fallen nature, kaya mayroong sinabi ang Panginoon sa Kristo, kailangan ma-born again tayo in spirit. So, sabi nga ni Haring David, behold, I was shapen in iniquity, sa Psalm 51:5, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. So, sa pag-conceive pa lang ni Haring David, nandun na siya sa bagsak na kalalagayan. At nung tayo ay hindi pa tumatanggap sa salita ng Diyos, ano ba yung nature ng spirit na nasa atin? Ang espiritu ng kasalanan. Ang espiritu ng pagsalangsang sa Diyos. Espiritu ng makamundong pagnanasa. Inggit, kalibugan, kalaswaan, pagmumura, mapaglamang sa kapwa, manluloko sa kapwa, gahaman, mapagtungayaw, magnanakaw, maibigin sa kalayaw sa sarili, walang takot sa Diyos. At sa huling araw na ito, nakikita na natin ang ganitong klaseng mga espiritu, mga kapatid. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, same-sex marriage. Isipin niyo, mga kapatid. Nakakapanlumo at hindi ko ma-imagine kung paano sila. Sa atin nga, nandidira na tayo. Paano pa sa harapan ng Diyos? At nag-warn si Apostol Pablo. Ano yung sabi niya sa 2 Timothy 3 hanggang 1-5? This also know that in the last day, sa huling araw, this is last days. Perilous time shall come. Mapanganib. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, fierce, despiser of those that are good, traitor, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof.
from such turn away. Yun ang payo ni Apostol Pablo. Layuan nyo. At ito yung dating nature ng spirit natin. Ito yung espiritu ng sanlibutan ito, mga kapatid. At ang alam natin, ang sanlibutan ito ay kontrolado ng dyablo. Tayo ay pinalalayo ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito. Kaya tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating patuloy na pagsalangsang. Tayo ay patay sa harapan niya spiritually and physically. But God provided a way kung paano tayo makakabalik sa Kanya. And the life that we have here now ay mayroon hangganan at kamatayan, mga kapatid. Because anything that has the beginning, it will be having an ending also. And our life begins here when we are born here on this earth. And the only person, or it is God only, that has no beginning and no ending. So, the only way that we don't end is to have that life of God. That is that Zoe. Sabi nga, that is the eternal life, the life of God. And to have this kind of life, God our Father bring forth His Son, Christ Jesus. Ano sabi niya sa Galatians 1:4? Who gave Himself for our sin that He might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Kaya ito sa napaka-famous na verse na John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. So, makikita natin when Jesus came, Jesus said unto him, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So, siya lang ang daan. Kaya, mga kapatid, nung nakausap ni Nicodemos si Jesus Christ, nung gabi na puntahan siya, at alam natin na Pharisee si Nicodemos, dito niya binanggit yung pagiging born again na hindi maunawaan ni Nicodemos. Sabi niya, Jesus answered and said unto him, Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At pangalawa, binigyan pa niya ng din ulit, mga kapatid, dahil hindi nga maunawaan ni Nicodemos. Sabi niya, sa 3:5, John 3:5, Jesus answered, Verily, verily, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. So, that is why He introduced this born again. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, gusto niya ng kaligtasan dito sa mundong ito, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak. For God so rich in mercy for all of us, kahit na tayo ay puno ng pagsalangsang, gusto pa rin niyang iligtas ang kaluluwa natin dito sa sanlibutan ito. So, why we have to be born of water? Sabi nga, we have to be born of water to place us into a fellowship with God, together with our fellow saints. And why we have to be born in the Spirit? To place us into Christ, positioning us as a functioning body of our Lord Jesus Christ. So ito yung pagiging bautismo natin sa water and of the Spirit. So, it is our own free will, mga kapatid. How we will take heed of this calling. How to accept this heavenly calling or how to reject this wonderful calling. So, nasa atin lahat. Subalit, mga kapatid, nakakagalak dahil ang pagsasama-sama natin dito ay ibig sabihin, tinanggap natin yung heavenly calling na ito. So, kung babalikan natin, mga kapatid, ang Genesis, this is the seed chapter. Dito nag-umpisa ang lahat ng creation ng Diyos. When God created man, He first created man in the image of God. Sabi nga, sa Genesis 1:6, and God said, let us make man in our image after our likeness. So dito sa Genesis 1:26, binanggit dito ng Diyos na let us make man in our image. At alam natin na ang nagsasalita dito, it is the Logos. Na ang Diyos, yung us na sinasabi, it is
the Elohim dwelling in His Logos, the Son. So, bago mangyari ang Genesis 1:1, nangyari muna itong John 1:1 hanggang 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, bago mangyari ito, Elohim being a self-existing spirit in eternal state, He is showing Himself from eternity going into time in the celestial dimension to be worshipped by His creation. So, doon nag-umpisa. So, man was made in the image of God and His Son. At alam natin, sabi nga, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At nangyari, alam natin na ang Diyos ay espiritu at kailangan sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Sa panahon natin, ito yung katotohanan ng kanyang mabanal na salita. Subalit, sa kalalagayan sa spiritual dimension, God creation worship Him in the spirit and in truth. And Thy word is the truth. It is the manifestation of the Logos, the spiritual body, in that celestial dimension. So, yun ang naging kalalagayan. Ang sabi nga, He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, the dwelling place of God in the spiritual dimension. So, if the Spirit God has a body in spiritual dimension, then man created first as a spirit being with a body in spiritual dimension. So, this is that spirit man. So, hindi naman pwede siya magkaiba dahil kung image and likeness siya ng, sabi niya, let us make man in our image after our own likeness. So, kung may image ang Diyos na sinasabi natin, that is the Logos, so nung create niya yung man, the same state. Amen. So, yun ang naunawa ko mga kapatid doon sa pagkakabasa natin sa let us na naunawaan natin na ito yung Elohim na nananahan siya doon sa Logos. So, and going down to the earthly dimension, there is no man to till the soil. Sabi din sa Genesis 2:5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. So then God formed a dust of the earth. Sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So, yung dust na ito, sabi niya, yung dust na, and the dust on the ground is that the highest form by earthly creation, that is the highest form na kinreate ng Diyos, yung dust na ito, yung man. Amen. So, but God put that spirit man into that dust. He breathed into the nostril the breath of life, and the man became a living soul. So, sabi nga sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him. So, nung mailagay yung spirit man dun sa dust, he is now the living soul. And that man has a dual nature, which is masculine and feminine. Then, kinuha ng Diyos yung feminist nature out of love and placed it to a person called Eve. Kinuha niya yung tadyang at doon niya inilagay. At ito'y tinawag na Eve. So, ito yung sinasabi nating phileo love. Kung bakit tayo ay mahal na mahal natin ang ating mga asawa. Dahil ito yung kabahagi natin. Nung tayo ay pinag-isa sa pamamagitan ng marriage, ito ay kabahagi na natin, kaisa na natin. Ito yung nagtatali sa atin bilang pagmamahal natin. That is the phileo love na kailangan ay talagang aalagaan natin, aasikasuhin natin ang ating mga asawa. Ganun din si Adan. Kaya hindi niya pwedeng pabayaan si Eva. So that earthly man now become body, soul, and spirit. And
made him on the basis that he could make a choice. God put him in a free moral agency. Kaya ang katawan natin ito ay babalik sa alabok. Dahil doon tayo nanggaling. Subalit, alam natin, sa mga pinili ng Diyos, before the foundation of the world, God will turn this body from mortal to immortal. From corruption to incorruption. Kaya tandaan natin mga kapatid, wala tayong pwedeng ipagmalaki dito sa mundong ito na ginagalawan natin. We are just a clod of dirt. We are only a dust. Kaya kung ang tao, he thinks na he is somebody, napakatalino niya, napakayaman niya, napakasikat niya, napakaganda niya, napakamakapangyarihan siya, lahat ng nasa atin dito sa mundo, hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. Maiiwan lahat ang mga ito dito sa lupa, including yung kagandahan na kung ito na katulad ng mga napaka-super gandang mga artista, mabubulok lang to. Kung makikita natin, yung mga dating mga batang artista, ang gaganda, subalit pag tinignan mo ngayon, na matandaan sila, asa na, nawala na. So, it is panandalian, pansamantala, it is all temporary here on earth. Ang sigurado lang tayo yung eternal na binibigay ng ating Panginoon upang tayo ay makasama ng ating Amang nasa langit. So, ano ang sabi ni Job? Hubad akong dumating, hubad akong babalik. Sabi niya sa Job 1:21, and said, naked I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun ang magandang attitude mga kapatid. Dahil wala tayo talagang pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Kahit na si President Obama, si President Pinoy, kung sino man itong mga sikat na mga artista, sikat na mga senador, nakita mo kung gaano gumagalaw ang kalaban? Talagang kung minsan makikita mo sa sarili mo, kung ikaw ay spiritual na tao, talagang kitang-kita mo kung paano gumalaw ang Satanas dito sa mundong ito. So, we are nothing to begin with dahil isa lamang tayong alabok dito sa mundo. But that soul that is in us, yung totoong tayo, ito yung tinatrabaho ng Diyos sa atin. Kaya gusto ng Diyos na ma-born again ang tao. Sabi nga, if He can get the nature of that spirit to agree with Him, then that old nature dies. The nature and the love of this world dies. And the things of the world is dead. Because if you love the world, or the things of the world, the love of God is not in you. So we must be born again in Spirit of God, so our nature has to die, and we can adopt the nature of Christ. The nature of God comes and live in us. Yung spirit of adoption na sinasabi natin, parati natin pinagsasalo-saluhan sa sharing. So, we have now a partnership with God. Our earthly man and the eternal spirit God put together, ito yung tumitipo na God reflected Himself back just like when He manifested in Christ Jesus. God was in Christ, living Him, reconciling the world to Himself. So, through that perfect man, Christ Jesus, each one of us, which is imperfect, but believe in God and accepted Him, becomes a perfect in the sight of God sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, Jesus Christ never let His body see corruption. Neither He leave His body in hell, but raised Him up on the third day, and He is alive forevermore. And soon, we will going to have our body just like Jesus Christ, that glorified body. We are baptized in Jesus Christ's name, that we might come forth in His name, in His death, burial, and resurrection.
So ngayon, resurrected tayo. But that is spiritual resurrection. So ang hinihintay pa natin yung physical resurrection, mga kapatid. And then, nung tayo nagkaroon ng resurrection, we rise again, testifying to the world that we have the new life, that our old man is dead, we buried the first nature. So, let the light shine. So, napakaganda nung binabahagi natin, kapatid, tayo yung billboard. So, yung pagpiga dun sa Rose of Sharon para makuha, dinurog yun para makuha yung katas upang magkaroon ng magandang samyo, yung mabango, yung pabango. At alam natin that cross in the Calvary, nung tumulo ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng napakabangong samyo sa ating Ama dahil nakoberan tayo ng dugo. Hindi nakita yung mga pagsalangsang natin, binago tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So now, that first nature gone. And now, we adopt the nature of our Lord Jesus Christ. He lives in us. We don't know, or we don't do our own will. We don't think our own thoughts. And the mind that was in Christ is in us. In every believer, which is a part of the body of our Lord Jesus Christ, that is now in us, in our soul. Yun ang na-adapt ng soul natin, mga kapatid. Pansinin niyo, mga kapatid, yung napapag-sharingan nga kagabi. Notice, sometimes we question ourselves. Marami mga bagay na nangyari, na hindi natin maunawaan kung tayo nasa carnal nating kalalagayan. Subalit kung tayo na spiritual na kalalagayan, being a true born-again Christian, it all works out just right to them that love God. In our old nature, we cannot understand, mga kapatid, why God let Abraham left the promised land. Samantalang, sabi niya, dapat sila. And went down to Gerar, a Philistine land, only to lie about Sarah being her, naglay siya na hindi niya wife yun, kundi sister niya. So, sa atin, it's hard to understand. Bakit? Sabi niya, kung hindi mangyayari yun, how would we know what grace was? It is God protecting His chosen one. And also showing us the hidden secret of body change. At that age, nakita nung hari na napakaganda ni Sarah. Ni Sarah. Bakit nagustuhan niya? Nagustuhan niya yung edad na 80 o 7? Isipin mo? Bago magkaroon ng anak? 65? So, imposible na yung hari mismo magkakaroon ng gusto. At alam natin, during that time, binigyan pa sila ng mga ari-arian. So, ganun pumilos ang Diyos. Hindi natin maintindihan, subalit ganun. Kung paanong umalis ang bansang Israel sa Ehipto, halos maubos ang kayamanan ng mga Ehipto. Dahil pinagbibigay sa kanila yung mga gunto. So, makikita natin na pag ang Diyos ang gumagalaw, hindi mo na mamalaya na yung pala, yung request mo na 3 sheep, na dati 2 sheep, nangyari na. Hindi ka pa nagsasalita. So, ganun ka-strange gumalaw ang Diyos na sa isip pa natin, nagre-request pa lang tayo, binibigyan na tayo ng solusyon o answer ng Diyos. So, tulad ni Sarah, mga kapatid, na nung ibigay niya ang kanyang slave na si Hagar para magkaroon ng anak, ayaw ni Abraham, bakit nangyari ang mga bagay na ito? There had to be Ismael and a bondswoman, and there had to be Isaac and free woman. So, hindi magmamanifest itong mga bagay na ito. The bondwoman child would not be heir together with the child of the free woman. So, hindi mangyayari mga bagay na ito kung hindi magkakaroon ng anak si Hagar kay Abraham. Walang free woman at walang bondwoman. Like Jonah being accused of backslidden.
for not following God's instruction, mga kapatid. But in fact, he is in the perfect will of God. The whole nation of Nineveh is saved from destruction, taking heed the warning from the messenger of God. So, makita mo, kung sumunod agad si Jonah at sumakay sa barko at bumaba doon, hindi siya iniluwa ng isda. Sa palagay nyo ba, maliliwala sa mensahe niya yung mga tao doon? So, ito, na-mensahe na ng ating mga, na-exhort na ng ating mga kapatid. So, nakakagalak lang balikan mga kapatid yung mga bagay na yun. Dahil makikita natin, and all those things were the types and shadow of the things to come. It is God foreshadowing us, for showing us something that will to come. And God always using His prophet to tell us something. So, propeta ang parating niya kinakausap. Either through vision, dreams, prophesying, to send message and inform the people. Ano ang sabi sa Amos 3:7? Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servant, the prophets. And now, we are in the closing of this end time, mga kapatid. And before closing, full warning must be given. All mysteries must be revealed. All loopholes must be tightly sealed para walang aalog-alog sa atin bilang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung tayo ay kasama ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo at hindi hayag sa atin yung Godhead, doon sa parte mo, maaaring aalog-alog ka doon. So, kailangan i-seal nyo yun. That was sealed by the Holy Ghost, mga kapatid. So, kailangan mangyari ang mga bagay na ito para walang maidahilan ang tao pagdating ng judgment. Kung paano ipinakikita niya sa kanya mga propeta ang mga bagay na darating para magkaroon ng warning, and the prophet of this end time already given all the warnings. At alam natin, ang ating kapatid na propeta, simula pa ng pagkabata niya, he is protected and guided by God to preserve him for the service. May mga boses na narinig siya, talking to him, don't defile your body. You have things to do. And his ministry is very great. Healing, dreams, vision, prophecy, revelation, everything. At makita natin, walang ibang pwedeng gamitin ang propeta na maghayag ng mga revelation na ito, kundi yung gagamitin niya sa huling panahon ito. Kasi maraming nag-aangkin na sila yung may mga revelation. Maraming dumaan, mga kapatid, sa mga true church ages, maging sa labas ng mga denomination, marami ang nagpapapesay, marami ang nagbibigay ng mga revelation, subalit iisa lang ang pwedeng pagbigay niya, yung tunay na propeta ng Diyos. At iisa lang ang tunay na propeta sa huling panahon ito, mga kapatid. Sabi nga, yung ginamit ng propeta sa huling panahon ito, from Godhead, serpent seed, baptism, 70 weeks Daniel, 70 weeks of Daniel, 7 seals, 7 trumpets, 7 thunders, lahat. Nakita natin na ito nagmamanifest at ito ay pinapaunawas sa atin ng Diyos. Matagal nating iniluhog, matagal nating iniyak sa Diyos ang mga bagay na ito dahil dumaan tayo doon sa punto na talagang hindi natin maunawaan din ang mga bagay na ito. Subalit sa biyaya ng Diyos dahil patuloy tayo nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ng tamang kaunawaan hanggang makarating tayo dito sa we are standing on the rock of revelation of our Lord Jesus Christ. So, Revelation 10:7 already fulfilled. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. So, maraming servants, maraming prophet na ginamit hanggang dumating sa ang finality na doon sa ating propeta. Sa huling panahon ito. And even the third heaven, mga kapatid, pinakita. Kung ano yung pinakita kay Apostol Pablo na third heaven sa 2 Corinthians 12:2, ito ay ipinakita rin sa ating kapatid na propeta. Yung slanted room na pinasok niya, na nakita niya, napakagandang lugar na mga babae, mahaba ang mga damit na kaputi, mahaba ang buhok. Pag niyakap niya, wala siyang maramdaman na human sensation. Basta love yung nararamdaman. Ibang klaseng pagmamahal ang nararamdaman niya.
So makikita natin at maging ang lugar ng mga hindi ligtas. Ito ay ipinakita rin sa kanya, mga kapatid. Yung region of the lost, ipinakita rin sa kanya ito. Upang mag-warning sa bawat isa sa atin. At sabi nga, I nailed down this vision to the church. Talagang ipinagdiinan niya ito sa church. Nung time na ipinabalik yung alaala sa kanya. Kasi yung vision na yun, that was happened when he was 14 years old. Nung magkaroon siya ng isang aksidente na pumutok yung shotgun ng kaibigan niya, tinamaan siya sa hita. At dinala siya sa hospital at too much blood coming out. So, right after that, nag-struck yung vision. Sabi niya, he thought that he is sinking into endless eternity. The first thing he's going through is like a cloud, para daw cloud. And then, through darkness, sinking, pababa ng pababa, padilim, sabi niya. At dito niya nakita yung region of the lost. There was no foundation, never stopped falling, sabi niya. He was screaming for his mother, but no mother there, sabi niya. He was screaming for his daddy, but wasn't there. Daddy wasn't there. He screamed to God, but God is not there, sabi niya. And after a while, he heard the most mournful sound that he ever heard, that it was an awful feeling. Sabi niya, yung pinakang, talagang, yung pananaghoy, yung nahihirapan. Sabi niya, there's no way you can imagine being there, sabi niya. Even the literal fire burning would be a pleasure to sight than being in this place. Ganun ini-explain yung kanyang nakita sa vision. Sabi niya, now those vision has never been wrong. It was just one of the most horrible feeling I ever had. He heard a noise sounded like some kind of haunted affairs. And he seen a woman having green stuff on their face. Yung mga kulay green na nakalagay sa mukha nila. Sa kanilang mga mata na nakalagay. Tapos, you can see their face crying in a very awful way, sabi niya. At sinabi niya, God, mercy upon me. Sabi niya, nasan ka, Diyos? Sabi niya, ibalik niyo lang ako, magpapakabuti na ako, sabi niya. Then, sabi niya, I never commit adultery. God, be merciful on me. Talagang doon sa sitwasyon na nakikita niya, nakapaligid sa kanya yung mga tao, umiiyak, humahagulhol na talagang hirap na hirap sila. Sabi niya, maawa kayo Diyos, dahil alam niya, somewhere sabi niya, mayroong Diyos na siyang tinatawag, na sigurado siya may Diyos na makikinig sa kanya. So, at the time, bumalik siya doon sa kanyang ulirat. He come back to natural life again, and he's been bothered what he saw in the region of the lost. Talagang tumatak sa isipan niya yung nakita niya. So, sabi niya, I will never go to a place like that. No other human will ever have to go to a place like that. I knew that there is a region of damned somewhere. Alam niya na meron talaga. It is a reality sa kanya dahil nakita niya sa vision. And after so many years, this vision flashed again in his mind, sabi niya. Nung time na sila ay nasa isang mall sa JCPenney store yata yun, may mga umaakyat sa escalator, nakita niya yung mga mukha ng mga babaeng naka-makeup. Tapos yung mga babae, mga naka-short. Talagang sabi niya, napaka-filthy ng kanilang mga suot. Isipin niyo, napaka-filthy na ang tingin ni Brother Branham during that time. So, paano pa ngayon mga kapatid? Grabe. 60s yun, pero very conservative pa during that time. At alam ko, nung elementary ako, may nag-short lang sa amin sa bayan, usapan na yan sa buong bayan. May babae lang naglakad na naka-short, talagang walang patid ang usapan niya, bawat kanto, ay, nakita mo si anak ni ganito, ni aling ganito. So, sa ngayon, tingnan nyo, baliwala sa kanila, makitaan sila ng kung ano-ano. Halos lahat lumalabas na, baliwala. So, makita natin mga kapatid,
kung ano yung nakita niya doon sa hell, doon sa region of the lost, nakita niya yung mga babae na ganun ang itsura. Kaya sabi niya, nagyaya na, uwi na tayo. Parang nanghihina ako. Sabi niya, kailangan sabihin niya sa church yung nakita niya. Yung naalala niya, kasi pinaalala sa kanya. And that time, he is already 54 years old. So, it's about 40 years ago. So, 40 number. The number 40 is very, very significant for us, being a true believer and born-again Christian. It is after 40 days and 40 nights, nung si Jesus ay magpasting at item siya ni Satanas hanggang hindi siya magtagumpay at iwanan siya at ang mga angel nag-minister sa kanya. It is after 40 days of purging of Moses bago siya tawagin at muling kausapin ng Diyos sa burning bush. It is after 40 years of wandering in the desert ang angkan Israel. At naubos na ang mga subalangsang sa salita ng Diyos bago pa lang sila makapasok sa promised land. So, ganun ka-important. Sabi niya, tumatak sa akin yung number 40. Sabi niya. At naalala ko lahat yung mga pinakita sa akin sa region of the lost. At nung makitang muli ng kapatid natin ito, ang kalalagayan ng mundong ito, sabi niya, yung hawig na sitwasyon na ito, sabi niya, what day are we living in? Sabi niya, could this be the third fool? So sabi ko, kaya sabi niya, kung papansin niyo mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon Kristo sa John 14:12, verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, the work that I do, shall he do also. The greater and greater works than this shall he do, because I go to my Father. We find out mga kapatid, in Jesus Christ's ministry, pagkatapos niya mag-preach sa mga tao, his ministry was rejected by the people. Kahit na sinabing, he is the one, he is the promised one for that day. At alam natin, identified siya ng Diyos. At sinabi ito ni Apostol Pedro. Sabi niya doon sa Acts 2:22, Ye men of Israel, hear this word, Jesus of Nazareth, a man approved of God, among you by miracles and wonder and sign, which God did by him in the midst of you, as ye yourself also know. Sa 23, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, determinate counsel and foreknowledge of God, ha? Talagang doon nahayag na rin kay Apostol Pedro eh. You have taken by and wicked have crucified and slain. So pinapatay ninyo yung buhay. Now, after Jesus had clearly come and identified himself, he prophesied, and after the days of his prophecy, although scripturally he is identified, but still people rejected him. So, remember when he was preaching, everyone that hears his message, they had the possibility of being saved. Hindi natin alam during that time na maaari kung talagang tatanggapin nila yun, ang salita ng Panginoon, maliligtas sila. And we don't know if they are predestinated or not during that time. And after the days of his preaching, he continually preached the gospel, mga kapatid. Even after he died in the Mount Calvary, his ministry continued on. Because the last group he preached is to the soul that was in hell. The soul that could not be forgiven. At kung babalik natin yung sinabi sa 1 Peter 3:18, for Christ also had once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. At sa 19, by which also he went and preached unto the Spirit in prison. So pinuntahan niya yung region of the lost. Ito yung prison. So he went and preached to the soul that were in prison, that they are locked up in hell until the day of judgment. So ito yung mga unsavable soul. Kaya sa panahon natin mga kapatid, wala pa yung lake of fire. Maging ang hell ay ilalagay dito sa lake of fire.
Kaya wala pa tayo doon sa panahon ng judgment. Maging dito sa mundo natin, mga kapatid, hindi maaaring i-judge ang isang tao kung walang trial. Kaya dapat iwasan natin yung mga maghusga masyado tayo ng tao. Basta't ang laging sabihin natin, ito yung salita ng Diyos. Kahit si Angel Michael, yung Archangel Michael, hindi siya, hindi, nung makipag-dispute kay Lucifer, hindi siya nagsabi ng mga salitang kanya, kundi yung sawiin ka na ng Diyos, ng Panginoon. So, alam natin, our God is a just God. God will not throw a man into a lake of fire unless he is condemned by God's own law. If he rejected mercy, he first kailangan dumaan siya sa trial. And the trial is in the white throne judgment, mga kapatid. And now all those who rejected God's word, they are now in the place called the prison house. And that is the region of the lost na binabanggit natin. The prophet of this end time, in his vision, seen already this place. So, kahit na yung pagkakaiba ng region of the blessed and region of the lost, nakita niya yung pagkakaiba eh. So, doon sa pinakita sa ating propeta sa huling panahon ito, kung pinakita yung region of the lost at yung third heaven, yung region of the blessed, if you believe in God's prophet, kung naniniwala kayo sa propeta, take heed of God's calling. That is why He is sending His prophet to give warning dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. So, this is a warning to all of us. We have to flee from that downward path, yung pababa. Kasi, hindi mo ma-imagine kung ano maging kalalagayan mo doon. Don't go to that road. Never go that road, sabi ng ating propeta. Don't you ever even think to go that road. So yung isipin mo lang, huwag mong isipin dahil hindi mo kakayanin. So we got everything to live for, sabi niya. That blessed upward way. Going to third heaven, going to seventh dimension, the abode of God. Where the redeemed are gathered there, where the redeemed are in joy and in peace and no sin there, sabi niya. So, mga kapatid, yung sinasabi nating downward and upward, yun lang ang binanggit ng ating propeta. Pero yung horizontal na sinasabi, walang sinabing horizontal na rapture. Kung horizontal ang way mo, paikot-ikot ka lang sa mundong ito hanggang sa abutin ka nung parerekomeye yung new heaven and new earth, matutupo ka din. Kung ikay paikot-ikot lang yung horizontal na sinasabi mo. Kaya talaga makikita natin kung ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka pababayaan ng manatili doon sa mga ganong katuruan. So, napakaganda ng lugar na yun, mga kapatid. Unlike the region of the lost, the human mind cannot comprehend that what that region of the lost is. There is no way to explain it, sabi niya. So, everyone here, hearing this message, nung binabanggit niya ito sa kanyang church, sa lahat ng mga nakakarinig sa internet, never go toward that region of the lost. You can picture hell being that bad. So, talaga mga kapatid, hindi natin ma-describe kung gaano kasakit o kahirap ang sitwasyon that region of the lost. At hindi na rin natin ma-explain kung gaano kaganda yung region of the blessed. Sabi niya, eyes had not seen, ear had not heard, or either could enter the heart of a man that God has for them in store that loves Him. So the prophet of this end time already given the warnings, mga kapatid. More than 1,000 messages preached. God vindicating His ministry
through healing, prophecies, and vision until the mystery of God finish. So, kailangan, tulad nga ng sabi natin, kailangan mahayag ang mga misteryo ng Diyos upang walang maidahilan ang tao pagdating sa paghatol sa white throne judgment. So, before the time of the Old Testament, sabi niya, God giving His word and message, He is using through burning bush, through pillar of fire, through angel messenger, but now He is using His prophet. And when Israel rejected this message, nawala ang biyayang ito sa kanila. At ito ay nabaling sa hintil. And by grace of God, we are saved. Dahil nahayag sa atin kung sino yung iisang Diyos na dapat nating sambahin at nakilala natin kung sino yung ginamit ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo upang magkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Naunawaan natin na walang Holy Trinity. Walang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, kundi meron lang God the Father and Son of God. Walang tatlong Diyos na ito ay isa. Walang isang Diyos na ito ay tatlo. So, merong isang Diyos at gumagamit siya ng maskara. That's right. Yun ang sinasabi natin, propeta, in morphe. Gumamit siya ng maskara bilang burning bush, gumamit siya ng maskara bilang Melchizedek, gumamit siya ng maskara bilang Son of God, gumamit siya ng maskara bilang Holy Ghost. And this closing of this end time, gumamit siya ng kanyang iglesia, mga kapatid. The called out one, the ecclesia. We are the called out one. Dahil lumabas tayo doon sa katuruan ng tao, lumabas tayo doon sa katuruan ng denominasyon, lumabas tayo doon sa mga organisadong mga katuruan na tao. Nagali lamang ito sa mga Bible school na puro din naman ng tao. We are the last in morphe of God. We are the body of Christ. We are the church of God. And the ministry of Jesus reincarnated in His church. As Father sent Him, so I send you. Sabi nga, kung ulitin natin yung sa John 14:12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, the works that I do, he shall do also, and greater works that this shall do, because I go unto my Father. Now, Jesus, after He finished His earthly ministry, He preached to those souls that were unsavable. He went and preached to the souls that were in prison, that repented not, and waiting for that judgment day. So, sabi niya, what Jesus had done, we will do also. So, paano ngayon? So, as the Father sent Him to preach to the living, to those who had hope, then preach the same message to those who had no hope. Because the Spirit of Christ living in us and the system of God doesn't change, sabi niya. God is the same in every generation. So the ministry must be the same. If Jesus Christ preached to the lost soul, we have to preach also to the lost soul. But how to do? Do we have to go to the fifth dimension also to preach? Just like Jesus? Now, pansinin niyo mga kapatid, bago mangyari ang resurrection ni Jesus Christ, bago magkaroon siya ng glorified body, He preached to the lost soul. Now, sa panahon natin mga kapatid, we are expecting anytime soon rapture, and this rapture ay mangyayari ang resurrection natin, literal. Magkakaroon tayo ng glorified body mga kapatid. So, bago mangyari ang mga bagay na ito, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo, we have to preach the gospel of salvation. At sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, maaaring may tumanggap at maaari din namang walang tatanggap. Katulad din ng ating Panginoong Kristo noong kanyang panahon ng ministeryo. Subalit bilang the last in morphe of God, nasa atin yung salita ng kaligtasan, mga kapatid. Tayo ang ginagamit ng Diyos upang makawala sila sa galit ng Diyos. So doon sa bawat tumanggap na ibinabahagi natin salita ng Diyos,
ito ay kaligtasan para sa kanilang kaluluwa at makakasama natin ito sa eternal na buhay. Subalit, kung ito ay kanilang tatanggihan, ang mga salitang ibinabahagi natin ay magiging witness sa kanila na binigyan sila ng warning. Ito yung mga unsavable soul na pinipreach natin. So, we are preaching the same thing with Jesus Christ. Kaya, huwag tayong mangimi na ibahagi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito ay testimony para sa mga taong hindi tatanggap. So, wala na silang maidadahilan sa Diyos na hindi nila narinig ang salita ng kaligtasan. Jesus gave His testimony in the soul that are in prison. At katulad din naman natin, yung mga in prison ngayon, na talagang ayaw umalis doon sa pagkakakulo sa kanila, meron namang binibigay na salita ng Diyos ng kaligtasan, ayaw na lumabas doon sa basta kami. Basta kami. Dito na kami nabuhay, dito na kami mamamatay. For sure, talagang mamamatay sila doon. Walang pasubali doon, mga kapatid. So, nagbigay ng testimony si Jesus Christ sa soul that are in prison, na totoo ang dalang mensahe ni Noah. That long suffering of God para lamang sila maligtas. 120 years nangaral si Noah habang gumagawa ng arka. Subalit 8 kaluluwa lamang nakaligtas, mga kapatid. So the word that we shared and preached today will be salvation to them that accept. But it will be condemnation to them that will reject. Kung papansin natin, mga kapatid, pagkatapos sumakay ni Noah sa arka, may extension pang 7 days. Hindi umuulan. At alam natin, ang Diyos ang nagsara ng arka. Subalit alam natin, mabiyaya ang Diyos, mga kapatid. Agree ba kayo? Amen. For the 7 days, mayroon bang kumatok sa arka para magsabi na, Noah, pwede ba kami pumasok? Wala. So, during that time, they are mocking Noah and his family and the ark. Oh, Noah, asan na yung ulan? Ba't wala pang ulan? Maaring first day, second day, third day, ganun na sinasabi nila. Yung arka mo, paano lulutang nasa bundok? Tulad ng mga escapers sa mga natin ito, mga kapatid. Yung nababanggit natin kahapon sa sharing, sa 2 Peter 3:3. Knowing this first, that there shall come in the last days, sa panahon natin, escapers, walking after their own lust, and saying, where is the promise of His coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. No? From the beginning of the creation. So, doon pa, nag-umpisa pa doon. Sa umpisa hanggang ngayon, ganun pa rin ang sinasabi nila. But, hindi tayo matitinig sa mga ganung bagay, mga kapatid. Dahil alam natin, hayag sa atin, ang tunay na kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan natin, Panginoon sa Kristo. So, those people mocking Noah and his family never approached the ark of salvation. Upang maligtas sila dahil they are those that soul na hindi na talaga ligtas. Kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pa ang gawin natin, hindi talaga sila tatanggap. But we have to preach the word of God of salvation. So for 7 days, mga kapatid, the ark is silently preaching the salvation. Waiting. Kung may kumatok lamang, maaaring buksan ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi pa dumarating yung ulan. At sa atin, the last minute, hanggat hindi nagra-rapture, maaaring may tatanggap. Kaya huwag kayong tumigil magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga ng propeta, even 1 second, hindi ako titigil ng pagpipreach. Bakit? Maaaring may isa pang soul na tumanggap at makasama natin. Kaya tulad ni Abraham nung dalawin ng 3 anghel, mga kapatid. Dalawa yung pumunta sa Sodom upang magbigay ng warning at mag-execute ng hatol ng Diyos. At naiwan sa kanya isang angel, and that is Elohim. And being righteous servant, hindi mailihim ng Diyos sa kanya yung plano niya. So, yung hatol niya sa Sodom and Gomorrah.
Sinabi niya, and Abraham drew near and said, "Will thou also destroy righteous with the wicked?" At doon na nakipagtawaran si Abraham sa Diyos. Kung mayroong 50 righteous, will thou destroy and spare not the city? Ang sabi ng Diyos. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. So 50 lang ang requirement ng Diyos. Pag nakita niyang righteous, save lahat. Pero wala. Hanggang dumating siya sa 40, 20, hanggang maging 10. Will thou destroy and spare not the city? And he said, I will not destroy it for 10's sake. But walang nakita ng 10. And in our time, in this end time, as it was in the days of Sodom, so it shall be today. Hindi sinabi ni Abraham, if I can find 10 Methodists, if I can find 10 Baptists, if I can find 10 Pentecostals, if I can find 10 Catholics, if I can find 10 athletes, or 10 senador, or 10 congressman, or 10 mayor, I will not destroy. But, ang sinabi niya, if I can find 10 righteous, at alam natin, there is only one righteous, and that is Jesus Christ. At kung makikita lang, doon sa 10 na yun, yung righteousness na yun, God will spare them for destruction. Pero walang nakita. So kaya napaka-importante, mga kapatid, na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa panahon. Ito yung last chance, kumbaga huling ko na ito, huling biyahe na ito. Kumbaga, first church, second church, third church, hanggang magpunta tayo sa Laodicea. Maaari pang magkaroon ng kaligtasan ang ibang tao. Bago dumating ang tribulation or great tribulation, bago dumating ang galit ng Diyos, bago gunawin ang mundo para ihanda sa darating na millennium. God already given His Son for our sake, and Jesus do whatever His Father told Him to do. Sabi nga niya and the end-time message already given and preached. Our part only is to share the Word of God. Let the light so shine before men. Yun ang purpose natin. Hindi natin poproblemahin niya kung may tatanggap o hindi. Let there be salvation or let there be witness. Maging patotoo lang sa kanila na nakinig nila yung salita ng Diyos, hindi nila tinanggap, mga kapatid. At unahin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. We pray for God that nawa ang mga ama natin, ang mga ina natin, ang mga kapatid natin, mga anak natin, kung asawang na hindi pa tumatanggap, nawa patuloy na tayong humiling sa Diyos. Umiyak tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. And if the destruction will come, the Church of God already in an upward way. Wala na dito, mga kapatid. Wala na tayo dito. There is only two way to go. It is the upward way or it is the downward way. So, which way you want to go? At tayo alam natin kung saan tayo papunta. It is the upward way. At doon sa mga babahagi natin na salita babahagi na natin ng salita ng Diyos, it is their choice. So, share the word, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At dito lang tayo dito. Magsitayo tayo at tayo pasalamat sa ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Makilang Diyos. Muli, Lord God. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga nakarang oras na ibinigay niyo po sa aming Panginoon. Nanawa, Lord God, kung sino man po ang makakarinig ng mga mensaheng ito at lahat ng mga mensaheng lumalabas dito sa pulpitong ito, Lord God, kayo ang patuloy na magbigay ng bendikasyon. Panginoon Diyos, patuloy niyo pong pagliwanagin ang salita niyo sa makakarinig, Panginoon Diyos, kung ito man po ay mga hindi ayon sa inyong mga sakdal na kalooban, sa hindi tumutugma sa inyong mga banal na salita, Panginoon Diyos, burahin niyo po sa isipan ng bawat makakakinig, Panginoon Diyos, at sa mga kapatiran namin dito, Panginoon Diyos, maging sa lahat ng aming mga pamilya na malalayo sa amin, Lord God, tayo po ang mabiyayang Diyos na magbibigay ng lahat ng mga salitang ito, Panginoon Diyos. Ang magagawa lang namin, Panginoon Diyos, ay ibahagi ang mga salitang ito ng kaligtasan, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, at bigyan po kami ng mas malalalim na conviction upang patuloy naming maipamuhay at
maibahagi, Panginoon Diyos, ang salitang ito na amin naunawaan. Alam po namin na sakdal ang inyong plano para sa amin at patuloy po kaming umaasa at hinahawakan, Panginoon Diyos, at umaasam kami na nawa kung loobin nyo na dumating ang aming Panginoon Kristo upang makamit na namin ang katawang hindi nasisira, ang aming chopan body, hanggang sa magkaroon kami ng glorified body at salubungin namin ang aming Panginoon sa Kristo sa lapat, Lord God. Muli, Oma, salamat, Lord God, kayong patuloy namin pupurihin, dadakilain, patuloy namin sasambahin, at patuloy namin pasasalamatan sa kaligtasang naunawaan namin, Lord God, sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo.